Okay, so baka nagtataka kayo bakit 2 Corinthians yung binasa natin ngayon. Ang sermon series po natin ay Ephesians. So nakatapos na po tayo ng isang chapter sa Ephesians. So meron pang 5. So dun sa 6 sermons natin sa Ephesians chapter 1, ay nangibabaw sa atin na nakita natin yung laki ng pagpapala na tinanggap natin. If we are in Christ. If we are in Christ. And then last week ay pinag-usapan natin kung bakit mahalaga na tayo ay nananalangin para sa bawat isa at kung ano yung dapat na ipag-pray natin sa bawat isa. And so, we'll just take a short break dun sa series na yun for the next 3 Sundays. Para pag-usapan natin yung question o yung concern na karamihan ng pinag-usapan natin about being in Christ, tayong mga Kristiyano. How do we relate sa bawat isa bilang mga Kristiyano? Pero we also need to ask yung question na paano naman yung mga non-Christians? Ano dapat yung pagtingin natin sa kanila? Ano dapat yung pagtrato natin sa kanila? Paano natin sila dapat pakikisamahan? So, meron akong specific concern bilang pastor ninyo. And of course, kasama ng mga elders and mga leaders ng church dahil meron po tayong mga members na, and siguro kahit na yung mga may asawa na-experience natin na yung bago mag-asawa, na basta-basta na lang tayo na nagde-decide kung sino yung gusto nating mapangasawa, kung sino yung gusto nating makarelasyon. Basta kung ano yung feel natin na, syempre, in love ako in love ako sa kanya, so siguro kami yung tinadhana ng Panginoon para magkasama. So we are concerned na hanggang ngayon, there are some members, mga young people, na basta-basta na lang nagde-decide tungkol sa relationships. Hindi man lang kinokonsulta kung ito ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi man lang nakikinig sa payo ng magulang nila. Hindi man nakikipag-usap sa mga elders or mga members ng church kasi it's a major decision yung ganong klaseng relasyon na napapasukin. So, my primary concern for this sermon ay sagutin po natin yung question na nakalagay dyan sa bulletin ninyo. Ito yung question. Tama ba na isang Kristiyano ay magkaroon ng malalim na relasyon sa isang non-Christian? For example, may sumagot na agad. Teka lang. Okay. Masyado excited. Halimbawa, yung tungkol sa pag-asawa. Pero of course, yung application nito is not limited sa pag-asawa. So, kung meron kang karelasyon ngayon kung meron kang karelasyon, it's directly relevant para sa iyo. Especially kapag ang karelasyon mo ngayon ay isang non-Christian. O kaya, meron palang nanliligaw sa iyo. O baka meron ka palang nagugustuhan o nagpaplano ka na manligaw ng isang non-Christian. Pero I guess, karamihan sa atin ay wala sa ganong category. So mag-isip kayo na, Pastor, ano naman ang kinalaman ko dyan? Pwede bang mag-special session na lang kayo doon sa mga ganong case para sila na lang yung sermon na natin. Pero no matter kung wala ka doon sa ganong category, mahalaga pa rin na masagot natin, alam natin kung ano yung sagot doon sa question na yon. Bakit? Kasi may kinalaman ito sa paano natin i-disciple yung mga young people sa church. O kung kayo may mga anak, paano natin papalakihin yung mga anak natin? Anong ituturo natin sa kanila? About relationships, about marriage. And may kinalaman din ito sa big picture ng bilang Kristiyano, how do we pursue relationship? How do we pursue holiness? Paano tayo makipagrelasyon sa mga unbelievers? Meron bang limitation yung ganong klaseng relationship? And of course, may kinalaman ito sa responsibility natin as church members na magtulong-tulong
paano didisiplinahin yung mga kapatid natin na hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? So yung question na ito ay applicable para sa lahat. So ano ulit yung question? Tama ba na isang Kristiyano ay magkaroon ng malalim na relasyon sa hindi Kristiyano? Especially, or tulad ng pag-aasawa. So merong blank dyan, anong isusulat ninyo dun sa sagot? Tama ba? O hindi tama? Ang sagot? Hindi tama. Hindi tama ng isang Kristiyano ay magkaroon ng malalim na relasyon sa isang hindi Kristiyano. Hindi tama ng isang Kristiyano ay mag-asawa ng hindi Kristiyano. Okay? So, pag-usapan natin pagkatapos, syempre ipapaliwanag ko bakit yun yung sagot. Hindi naman pwede na, okay, yun yung sagot, pag-pray natin, bawat isa, umuwi na tayo. So, I'll give an explanation. Bakit? Na it's not just a matter of preference or opinion or ito yung feeling ko na tamang sagot. And then later on, pagkatapos noon, sa bandang dulo, pag-usapan natin, okay, anong implication? Kung hindi pala tama yung ganong klaseng paipagrelasyon, anong gagawin natin in response? Hindi naman pwede na alam lang natin na sagutin yung tanong, parang nag-exam ka sa eskwela para makagraduate ka, alam mo yung tamang sagot, pero hindi mo naman gagawin kung ano yung implications nito. So, merong warning sa atin si James. Meron siyang sinasabi sa James chapter 1, verse 22. Sabi niya, gawin niyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan niyo lang, niloloko lang ninyo ang inyong sarili. And so, we come to church, may kinig tayo ng salita ng Diyos, at andun yung readiness natin na magpa-correct kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi yung pagkatapos ito ay parang walang nagbago after listening dun sa sermon na yun. Okay, so bago kayo paliwanag kung bakit hindi tama yung sagot dun sa question na yun, ika-clarify ko lang kung ano yung specific na pag-uusapan natin. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo magkakaroon ng kahit anong klaseng relasyon sa mga unbelievers. Hindi tayo gagawa ng isang monasteryo o kaya i-isolate natin sarili natin. Doon na lang tayo sa isang village titira. Lahat ng mga Kristiyano lang. Bawal na tayo maipag-usap sa mga non-Christians. And so, hindi yun ang ibig sabihin. Kaya clarify ni Paul doon sa 1 Corinthians, kasi meron siyang sinabi sa kanila na huwag kayong makikisama sa mga taong immoral. So, kinlarify niya na hindi niya ibig sabihin na ihiwalay na tayo sa mga tao na mga makasalanan na naninirahan sa mundo. Pero ang tinutukoy niya, sabi niya sa 1 Corinthians 5:11, na ihiwalay tayo sa mga tao na nagsasabi na Christian sila, pero yung lifestyle naman nila ay nagpapatuloy sa immoralidad at hindi pinapakita na sila ay mga tunay na Kristiyano. So, hindi sinasabi ni Paul, and I'm not saying na iiwasan na natin yung mga non-Christians. That's impossible. That's not practical. Sabi niya sa 1 Corinthians 5:10, dahil kung iiwasan niyo sila, kailangan niyo na talagang umalis sa mundong ito. Hindi natin sila maiiwasan. Kaya, we welcome even mga non-Christians sa public gathering po natin every Sunday. Pero ituturing natin sila. We don't assume na lahat ng narito ay mga Kristiyano. So kapag may mga non-Christians, we treat them as unbelievers. So ibig sabihin, hindi natin sila ituturing na Kristiyano din, na katulad natin. That's why we preach the gospel. That's why sinasabi natin sa kanila na sila ay makasalanan, you need Christ, and yung panawagan ni Kristo na kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo para kayo rin ay maging Kristiyano o tagasunod ni Kristo. And tulad ni Pablo, sinasabi niya sa 2 Corinthians 5, verse 19 hanggang verse 20, na we are ambassadors of Christ. Nakikiusap tayo sa mga tao na be reconciled to God. Makipagkasundo na kayo sa Diyos. So,
Meron tayong mga kapamilya, meron tayong mga kaibigan, meron kayong mga kapitbahay, meron kayong mga kaklase na non-Christians. I'm not saying na hindi na kayo magkakaroon ng any kind of relationships sa kanila. Gagawin pa nga natin ang lahat na magagawa natin para maging malapit sa kanila, para ang pinaka-goal ay mailapit natin sila kay Kristo. But that kind of relationship ay merong limitasyon, merong boundary, merong hangganan. So yun yung point ng tanong ko. Yun yung point ng sinasabi ko na hindi tama na isang Kristiyano ay makipagrelasyon sa hindi Kristiyano o yung malalim na relasyon sa kanila tulad ng pag-aasawa. Of course, we're not limiting yung application nito sa pag-aasawa, but that's our primary concern. Okay? So ngayon, pag-usapan natin kung bakit hindi tama. So siguro may iba sa inyo na nag-object na. So, objection. So bakit hindi tama? So paliwanag natin. So again, sinabi ko kanina, it's not about my own personal preferences. So hindi ito payong kaibigan o payong pastor lang. Dahil kung ganun lang, ay meron naman kayong option na hindi pakinggan o hindi sundin yung sinasabi ko. Pero I'm convinced na ito yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya sa text natin, sa 2 Corinthians 6:14 hanggang 7:1, ay magbibigay ako ng 4 na basehan. Base sa sinasabi dito ni Paul, kung bakit hindi tama ng isang Kristiyano ay magkaroon ng malalim na relasyon sa isang non-Christian. So yung dalawa sa reason na ibibigay ko ay based sa dalawang utos na sinabi ni Paul. Yung isa ay sa simula, verse 14. At yung isa ay sa dulo, chapter 1, verse 7. And then yung nakapagitna doon, mula verse 14 hanggang verse 18 ng chapter 6, ay nagbigay din si Paul ng dalawang basehan to support yung sinasabi niya sa verse 14 at 7:1. So, iisa-isay natin yung 4 na yon. So, number 1. So, kung meron kayong bulletin, meron mga blank dyan, you can fill in the blanks. So, yung unang dahilan ay may kinalaman or it's about, ito ay tungkol sa authority of God's Word. Authority. So, kung malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na yung ganitong relasyon, yung pinag-usapan natin, ay pinagbabawal ng Diyos, malinaw na yung pagkakaroon ng ganong klaseng relasyon ay, yung second blank, pagsuway sa utos ng Diyos. Pagsuway sa utos ng Diyos. So mahalaga na nakikinig tayo sa salita ng Diyos. When you take a look sa text natin, sabi sa verse 16, sinusupport ni Paul yung argument niya. Sabi niya, gaya ng sinabi ng Diyos. And then, nag-quote siya ng passages from the Old Testament. And then, sabi niya sa gitna nun, sa verse 17, sabi ng Panginoon. Tapos sabi pa niya sa dulo ng verse 18, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So ano yung sabi ni Paul? Sa verse 14, na yung sinasabi ni Paul ay sang-ayon at katumbas ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag hindi ka naniwala kay Pablo sa sinasabi niya sa sulat na ito, kung hindi mo sinunod si Pablo sa sinasabi niya sa sulat na ito, ang hindi mo pinaniniwalaan, ang sinusuway mo ay ang Diyos mismo. Okay? Ang sabi niya sa verse 14, sa salin ng ang Biblia, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Okay, siguro hindi familiar yung word na makipamatok. Pag-usapan natin kung ano ibig sabihin niya. Sa English, do not be unequally yoked with unbelievers. So, mas hindi malinaw yung sinasabi sa English. So, ano sinasabi dito ni Paul? So, yung mga kausap niya ay mga Christians sa Corinth. Yung tinawag niya sila sa verse 1 and chapter 1 to the saints who are in Corinth. Pag sinabing saints, pinag-aralan na din natin ito sa Ephesians, na sila yung mga ibinukod ng Diyos, hiniwalay mula sa mundo ng makasalanan, ibinukod para sa Diyos. So yun ibig sabihin ng banal, mga banal o mga saints. So ibig sabihin, kung tayo ay ibinukod mula sa mundo, the world of the unbelievers,
Ibig sabihin, hindi tayo mamumuhay na katulad nila. At hindi rin natin sila ituturing na para bang sila ay katulad lang din natin. Kaya minsan may makakausap kayo ng mga non-Christians. Ayayin ninyo sa church. Tapos sasabihin nila, ay, okay lang yan. Pwede ako sumama kasi pare-pareho lang naman. So we don't relate sa mga non-Christians na para bang pareho lang din yung pananampalataya natin. At hindi tayo dapat makipagrelasyon sa kanila na parang sila ay mga believers. Halimbawa, kaya ito yung translation ng Magandang Balita Biblia. Sabi sa MBB, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Kasi ang ibig sabihin ng unequally yoked, yung picture dito, kapag ikaw ay nasa panahon nila, ang na-picture nila ay yung dalawang hayop na ginagamit sa bukid. Na karaniwan yan, magkapares yung dalawang hayop na yon. Tapos merong nakapatong sa kanila, kaya pamatong, yoke. Para sila ay isang direksyon, tapos magkasama sila dun sa gawain, dun sa bukid. Kapag unequally yoked, ibig sabihin, yung isang hayop ay hindi katulad ng isang hayop. Maaaring isa ay mas malaki, yung isa ay mas maliit. So ano mangyayari kapag sila halimbawa ay mag-aararo ng sabay? So magkaiba ng direksyon at hindi magiging maayos yung ginagawa. So using that image, sinasabi ni Pablo na ang mundo ng mga believers at ang mundo ng mga unbelievers ay hindi dapat paghaluin na para bang wala silang pinagkaiba. Either, sinasabi niya, either yung Kristiyano, either yung non-Christian, pwede mong mahatak syempre para maging Kristiyano, pero it's not guaranteed. Wag niyo yung gagawin na dahilan na, Pastor, okay lang naman na non-Christian yung boyfriend ko, gagawin ko siyang Kristiyano. Karamihan ng mga may relationship na non-Christians na kasama natin sa church, kasama na members ng church, ay wala ngayon dito. At bihira natin makasama. So, either madadala mo yung mga non-Christians palapit sa Panginoon, not guaranteed, or yung mga Kristiyano ang madadala palayo sa Panginoon. And that's the danger. That's the danger na gusto na maging warning sa atin ng Panginoon. Yung immediate context nito ay, sabihin niyo, wala namang kinalaman sa pag-aasawa yung tinatalakay dito ni Paul. Yes. So yung immediate context dito ay sinasabi dito ni Pablo na kasi sa Corinth, kung titingnan niyo yung mga sinasabi niya mula chapter 10 hanggang chapter 13, mayroong mga false teachers na nagtuturo sila na para bang si Kristo yung tinuturo nila. Gospel din yung tinuturo nila. Pero false teaching, hindi talaga gospel yung tinuturo nila. Kaya sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto, huwag ninyong itatrato yung mga false teachers na yon na para bang sila ay mga Kristiyano. They're not Christians. So don't entertain them na para bang sila ay mga Christian preachers. So ang pinapoint dito ni Paul ay in application, hindi lang sa mga false teachers, kundi sa mga tao na nagsasabi, Christian naman ako, umate naman sila sa Christian daw na church, ay nagsisimba naman daw sila, pero hindi naman talaga napatunayan na sila ay totoong Kristiyano. Maybe they're nominal Christians, or namumuhay sila sa paraan na taliwas sa pagiging tagasunod ni Kristo. Ang sabi ni Paul, huwag ninyo silang ituturing o huwag ninyo silang pakikisamahan na para bang sila ay kapatid kay Kristo. And sinabi na rin niya yan sa 1 Corinthians 5, yung binanggit ko kanina. And may kinalaman din ito sa any other kind of relationship. Kapag naimbita kayo sa simbahan nila o sa religious practices ng mga non-Christians or mga business partnership, or any other close partnership na merong possibility na may kompromiso yung ating pananampalatayang Kristiyano. And of course, yung application na ginagawa natin ngayon ay may kinalaman sa pag-aasawa. So bakit?
Kung ang asawa mo ay unbeliever, sabi sa 1 Corinthians chapter 7, verses 12 to 13. So, doon sa unang sulat ni Paul. Kung ang asawa mo ay unbeliever, ibig sabihin ba nito ay hihiwalayan mo na yung asawa mo? Sabi ni Paul, no. Valid pa rin yung marriage covenant ninyo. Hindi ka makikipaghiwalay sa asawa mo. Especially, syempre, kapag believer yung asawa. Pero kung namatay na yung asawa, ang sabi ni Paul, pwede namang mag-asawa ulit. Look at verse 39. Okay, look at verse 39 ng 1 Corinthians 7. So kapag namatay ang asawa mo na unbeliever, pwede kang mag-asawa ulit. Okay? And then sabi niya, malaya nang mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Uy, pwede naman pala kahit sino. Yung ba sinasabi ni Paul? Hindi pa tapos. Okay? Tapusin natin. Ngunit, dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. Maliwanag? It's very clear. Sa literal, sinasabi doon, only in the Lord. So kung mag-aasawa ka, either nabiyuda ka, mag-aasawa ka ulit, or single ka ngayon, tapos mag-aasawa ka, only in the Lord. Ibig sabihin, kung ikaw na Kristiyano ay in Christ, huwag kang mag-aasawa ng isang tao, kahit gaano mo kagusto, kahit gaano feeling mo in love ka sa kanya, kahit na sa tingin mo ay bagay kayo, compatible kayo, maganda yung future na naghihintay sa inyo. If you are in Christ, and that person is outside of Christ, ang sabi ni Paul, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi pwede. Pastor, paano po kapag boyfriend pa lang naman? Girlfriend pa lang naman. Hindi pa naman kami ikakasal. Next question. Para saan ka ba nagbo-boyfriend? Para saan ka ba nag-girlfriend? O kung sasabihin ng mga kabataan, may iba high school pa lang, may iba nag-aaral pa lang, if for relationship, para saan nga? Yung pagbo-boyfriend, pag-girlfriend ay preparation para alamin ang kalooban ng Diyos patungo sa pag-aasawa. Kung malinaw na ang kalooban ng Diyos sa pag-aasawa ay pag-aasawa ng isang kapwa Kristiyano, so kahit sabihin mo na hindi kasalanan yung pag-boyfriend o pag-girlfriend ng isang non-Christian, at best, it's still unwise or foolish. Bakit ka makipagrelasyon sa isang tao na in the first place ay hindi naman kalooban ng Diyos na mapangasawa mo? Malinaw? Okay. So, meron ding Old Testament roots. So, hindi lang ito sa New Testament. May sinasabi si Paul na yung sinasabi dito ni Paul ay galing din sa kalooban ng Diyos sa Old Testament for the people of God sa Israel. Halimbawa, Deuteronomy 7, 2-4. Ang sabi niya, pupunta kayo doon sa lupang pangako, meron diyang mga ibang lahi, tapos sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila kay Yahweh sumasamba. Ang sabi sa Deuteronomy 7, verses 2-4, huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Walang covenant. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Huwag kayong papayag. Sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganon, magagalit sa inyo si Yahweh. Okay? Ang issue dito, hindi pag-aasawa ng ibang lahi. Okay? Pagka Israelita ka, hindi ibig sabihin, hindi ka pwede mag-asawa ng ibang lahi. Or Pilipino ka, hindi ibig sabihin, hindi ka pwede mag-asawa ng ibang lahi. It's not about race or culture. It's about faith. Kapag mag-aasawa ka na merong ibang pananampalataya, yon ang pinagbabawal ng Diyos. Kaya sometimes we're confused, di ba? Halimbawa sa Leviticus 19:19, may sinasabi ang kautusan ni Moises na yung dalawang klase ng hayop hindi pwedeng isang hayop hindi pwedeng palahian sa ibang breed ng hayop. So crossbreeding. Okay,
Sabi, bawal yon. Kapag may bukid ka, hindi pwedeng magtanim ng dalawang klase ng binhi o pananim. Kapag magsusot ka ng damit, hindi dapat yari sa dalawang klase ng tela. And of course, hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin nun. Ang point nun, everyday, kailangan maalala nila na ang nais ng Diyos for the people of God ay hindi makikipaghalo. Hindi makikihalo. Hindi paghahaluin. Yung tinatawag sa Ezra 9:2 at Nehemiah 13:27 na yung banal na lahi ay hindi dapat haluan ng ibang lahi. At yon ay itinuturing ng Diyos na pagtataksil sa Kanya. It's not about marriage primarily. It's about relationship with God. So ganito kaseryoso itong pinag-uusapan po natin. So I can mention, pwede tayong magbanggit ng mga practical reasons bakit ang isang Kristiyano hindi dapat mag-asawa ng non-Christian. Paano pagka nagkaanak na sila? Sang simbahan pupunta yung bata. Paano kapag magde-decide kayo about finances, magkaiba yung klase ng pag-iisip niyo. Yung isa, Kristiyano, syempre nagbibigay sa mga offerings sa church. Yung isang Kristiyano, baka hindi pumayag. So maraming mga practical reasons. Pero I'm not primarily concerned sa mga practical reasons na yun. Ang pangunahing concern natin ay yung biblical, theological reasons. Okay? So that's number one. So ito ay may kinalaman sa authority ng salita ng Diyos. Pangalawa, so yung pangalawang dahilan ay may kinalaman sa incompatibility. So yung blank doon, ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. So ano ibig kong sabihin? So karaniwan ginagamit natin yung compatible, di ba? Kapag may nakita tayo na isang babae, isang lalaki in relationship, uy, bagay kayo. Uy, ang ganda ninyong tingnan. Diba? Kaya hindi ako madalas, kapag may nakita kayo na mayroong engagement, halimbawa, in-announce sa social media, you won't see me saying, congratulations, I'm happy for you. Unless, alam ko na sila talaga ay pareho na Kristiyano. Ang point dito, when we think of compatibility, ang tinitingnan lang natin yung nakikita natin sa kanila. But we need to look deeper. Na it's about identity. Na kapag makikita natin yung identity ng isang Kristiyano at identity ng hindi Kristiyano, magkasalungat. Yung identity nila, it cannot be compatible. Kaya ito yung pangalawang dahilan. Dahil imposibleng pagsamahin. Okay, imposibleng pagsamahin ang isang Kristiyano at isang hindi Kristiyano. Makakasal kayo kung gusto ninyo. Pero you will not experience true o yung real union na design ng Diyos sa marriage, especially spiritual union. That's just impossible kapag unbeliever yung isa. Listen, nakakakalahati pa lang po tayo ng verse 14. Okay, so second half hanggang verse 16. Ito yung paliwanag ni Paul. Sabi niya, sapagkat anong pagsasama, mayroon ng katuwiran at kasamaan. O anong pagkasama, mayroon ng liwanag sa kadiliman. At anong pagkakasundo, mayroon si Kristo kay Belial. O anong bahagi, mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Anong pagkikipag-isa, mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. So gumamit si Pablo ng iba't ibang salita na nag-i-indicate ng malalim na klase ng relationship. Pansinin niyo yung mga salita na ginamit niya sa Tagalog. Pagsasama, pagkakasundo, bahagi, pakikipagkaisa. Sa English, partnership, fellowship, accord, portion, agreement. So it's about intimate relationship. And then gumamit siya ng 5 na sunod-sunod na rhetorical questions. Ano ibig sabihin ng rhetorical questions? Yung tanong na hindi niya kailangan sagutin. Yung tanong na, alam na ninyo yung sagot. Obvious yung sagot. Obvious na bawat isa sa sagot nito, ang sagot ay wala. Ang pinapoint out ni Paul, hindi mo pwedeng pagsamahin in a deeper, intimate way, like marriage.
ang isang Kristiyano at hindi Kristiyano? Okay, yung first question na tinanong niya, sabi niya, for what partnership has righteousness with lawlessness? Ang sagot, wala. Hindi pwedeng pagsamahin ang katuwiran at ang kalikuan. So, ang isang Kristiyano, kailangan maging malinaw sa atin. Ano ba ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay siyang itinuring na matuwid dahil o sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Makasalanan tayo. We are not better kaysa sa mga non-Christians, but we received o itinuring tayo na matuwid dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. At yung trajectory o yung direksyon ng buhay natin ay pamumuhay na naayon sa nais ng Diyos, not perfectly righteous. Nagkakasala tayo ngayon, but we repent. Pero yung non-Christian, unrighteousness, maybe makita natin na okay naman, di ba? Meron akong isang member na tinanong, wala na siya ngayon, kinuha na siya ni Lord. Yung anak po ba ninyo ay Kristiyano, yung kanyang boyfriend? Ang sabi niya sa akin, Pastor, hindi po eh. Pero mabait naman. Mas mabait pa kaysa sa mga lalaki sa church. Okay, so ang point dito ni Paul, hindi ito tungkol sa ugali o behavior. Siyempre mahalaga yon. Pero Paul was reasoning sa level ng identity. Kung ang anak mo Kristiyano, tapos may pagrelasyon siya sa non-Christian, yung isa, merong righteousness ni Kristo. Ang sabi ni Paul, yung isa, lawlessness. Ibig sabihin, taliwas sa utos o sa kautusan ng Diyos kasi yun ay hindi sumasampalataya kay Kristo. Pwede mo bang pagsamahin yung ganong dalawang klaseng tao? Sabi ni Paul, hindi. Pangalawa, or what fellowship has light with darkness? Diba ginagamit natin yung word na fellowship, koinonia, to refer sa close relationship na meron tayo bilang magkakapatid kay Kristo na mas malalim kaysa any other kind of relationship na meron tayo sa mga non-Christians. So ang isang Kristiyano, sabi ni Paul, nasa liwanag. Dahil tayo ay na kay Kristo. Si Kristo yung liwanag ng buhay natin. Pero yung non-Christian, ano sabi ni Paul? Tayo rin dati nasa kadiliman, pero ngayon ay inilagay na sa liwanag. Pero yung mga non-Christian, hanggang ngayon ay nananatili sila sa kadiliman. Pwede mo bang pagsamahin ang liwanag at kadiliman? Ang sabi ni Paul? No. Pangalawa, pangatlo, what accord has Christ with Belial? Ang sagot? Wala. Si Kristo, alam natin, siya yung ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas, siya yung sinusunod natin. That's why we call ourselves Christians. And then pag meron kayong literal na translation ng Bible, Belial, sino ba si Belial? Hindi naman sumusunod yung girlfriend o yung asawa ko kay Belial. So si Belial ay pangalan ng isang pagan god na ibig sabihin ay worthless na inadapt na rin bilang isa sa mga pangalan na tumutukoy sa Diablo o kay Satanas. Nakita niyo sinasabi ni Paul? If you are marrying a non-Christian, ikaw Kristiyano, sumusunod ka kay Kristo, anak ka ng Diyos, at yung mapapangasawa mo ay sumusunod kay Satanas. Siya ay anak ng Diablo. Hindi ako nagsabi noon. Si Paul yung nagsabi noon. Si Paul yung awayin ninyo kung gusto nyong awayin. Ang point, we don't see yung deeper theological reality ng mga relasyon na gusto nating pasukin. But that's what you're doing. If you're marrying a non-Christian. Number 4. Or what portion does a believer share with an unbeliever? Ang sagot, wala. Kung Kristiyano ka,
Believer ka, sumasampalataya ka kay Kristo, na pag-usapan natin sa Ephesians chapter 1, na nag-iintay tayo nung mana na tatanggapin natin. Yun yung share, yun yung portion natin. At yung isang non-Christian, maliban na lang kung siya ay maging Kristiyano. At sometime in the future, pero kung siya ay non-Christian at mananatili siya na hindi Kristiyano hanggang sa kanyang kamatayan, wala siyang bahagi sa mana o yung pagpapala na meron tayo kay Kristo. Magkaiba yung future. You cannot build the same future with an unbeliever. Pwede kayong mangarap pareho, pero hanggang dito lang. Pagdating sa eternity, you have different, contrasting future. Pwede bang pagsamahin? Hindi. Panglima, what agreement as a temple of God with idols? Ang sagot, wala. Tayo mga Kristiyano, individually, corporately, tayo ay templo ng Espiritu. Ibig sabihin, yung buhay natin ay dedicated for the worship of God, for the honor of God, for the glory of God. Pero yung mga non-Christians, ang sinasamba nila ay mga idols, mga peking Diyos. Ang point ni Paul, bakit mo ipapasok yung mga Diyos-Diyosan sa templo ng Espiritu? Templo ng Espiritu. So, ang point dito, kung isang tao, kahit gaano mo pa siya kagusto, kahit gaano siya kabait sa'yo, kahit marami nagsasabi na bagay kayo, kaya lalo na sa mga kabataan, listen, mga estudyante, yung feel mo na in love ka sa Kanya. The Word of God is saying, you're not compatible. You're not compatible. Huwag mong pilitin. Ang ayaw ng Diyos na pagsamahin. Di ba? Parang merong dalawang puzzle pieces, pinipilit mo na isuksok doon sa isa, pero hindi naman fit. Masisira. O kung meron kang damit na pinipilit mo na isuot, pero hindi naman fit sa'yo, mapupunit. O kung maluwag sa'yo, masagwa naman tingnan. So it's not just about kung ano yung nakikita ng mga tao. Pinakamahalaga kung ano yung nakikita ng Diyos. At ano yung gusto ng Diyos. Ay, ito yung pag-usapan natin pangatlong. We are all created for relationships. I'm not saying na madali na pag-usapan ito. For several days, meron akong some anxiety na bakit ba kailangan pag-usapan ito? Mukhang mababawasan yung mga members natin kapag sineryoso natin ito. It's not comfortable kasi nararamdaman natin na we are all created for relationship. Diba? Andun yung pull sa atin ng mga, gusto natin may nagmamahal sa atin, syempre. Gusto natin may din tayong mamahalin. Pero yung pangatlong reason na sinasabi dito ng Panginoon, bakit hindi pwede yung ganong klaseng intimate relationship, ay dahil sa yung intimacy na yon ay ipinangako ng Diyos na siya yung magbibigay. Hindi tayo yung kukuha. Hindi natin nahanapin sa iba. So, yun yung third point, intimacy. Ipinangako ng Diyos na mararanasan natin yung malalim na relasyon sa Kanya kung susunod tayo. So, ito yung sinabi ni Paul mula verse 16, yung second half ng verse 16, picking up dun sa image ng tayo ay templo ng Espiritu. May sinabi siya na, okay, ito yung sabi ng salita ng Diyos, ito yung gusto ng Diyos na mangyari, and then ito yung utos ng Diyos, and then yung sa last verse, sa verse 18, ay ito yung pangako ng Diyos sa atin. So, again, yung point dito, mas susundin ba natin kung ano yung sinasabi ng utos ng Diyos? O tutulad tayo sa mga tao sa mundong ito na sinasabi sa kanila na basta sundin mo yung puso mo. Okay, follow your heart. No. Ang papakinggan ba natin yung mga promises sa atin? May naliligaw sa'yo, may boyfriend ka. Yung pangako ba nila na mamahalin kita, hindi kita papaiyakin, hindi kita iiwanan? Tapos high school ka pa lang, naniniwala ka na ganun yung sasabihin sa'yo? Pinapakain pa nga yan ng magulang niya. But yung promise ni God, kapag ang Diyos yung nangako sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, yun yung sigurado. And we cannot find that kind of promise. Even kahit believer, yung mapangasawa natin. Lalo na kapag unbeliever.
And so, yung promise dito ng Panginoon, sabi niya sa second half ng verse 16, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Galing ito sa Exodus 29:45, Leviticus 26:12, na ito yung pinapakita ng Diyos, ito yung layunin bakit tayo templo ng Espiritu. Naalala ninyo yung tabernacle na pinagawa ng Diyos, so nasa wilderness sila, eventually naging permanent yung temple. Ang sabi ng Diyos, kasi bagamat malayo yung agawat natin sa Diyos dahil siya yung Diyos na banal, tayo yung makasalanan, pero sabi ng Diyos, kaya merong templo, kaya merong tabernacle, kasi gusto ko na manirahan kasama ninyo. Gusto ko na manirahan malapit sa inyo. Ito yung desire ni God na we are neglecting kapag hinahanap natin yung intimacy na yun sa ibang tao. Ang sabi ng Diyos, mararanasan lang natin yung kung susunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Sabi niya sa verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Isaiah 52:11. Yung basis ng pinagkuhanan dito ni Paul. Ang point niya, do you want to experience that kind of intimacy with God? Mararanasan lang natin yon kung lalayo tayo sa anumang bagay na marumi at makapagpaparumi sa atin. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang kabanalan at ang karumihan. Yun nga yung dahilan bakit namatay si Kristo sa krus para sa atin to bring us to God. Dahil hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos bilang makasalanan. At tayo pinatawad ngayon ng Diyos, we are in this intimate relationship with God. You cannot experience intimacy with God kapag pipilitin mo na makipagrelasyon sa mga tao na wala kay Kristo. Karamihan na nangyayari. Kung sino yung nagkasabing Kristiyano sila yung napapalayo sa Panginoon. Wala pa tayong nakikita na kahit isang ebidensya na yung pagsuway natin sa utos ng Diyos ay makapagpapalapit sa atin sa relasyon sa Panginoon. It will never happen. Paano tayo mapapalapit sa Diyos kung nakakapit tayo sa kasalanan? So ito yung pangako ng Diyos sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So yung sinabi dito ni Paul, hindi ito direct quotation sa Old Testament. Pero when you take a look at different passages, kung paano tinuturing ng Diyos yung kanyang bayan, na kanyang sariling anak, sa kanyang nag-iisang anak, kung paano nangako ang Diyos in a covenant relationship with His people, ito yung pangako na dapat din nating panghawakan. And of course, bilang mga anak, naghahanap tayo ng yung primary care, primary love from our parents nung tayo ay lumalaki. Pero hindi natin nakukuha sa kanila yon. Some of you are abused or neglected by your parents. Or kahit na yung best parents sa mundo, makita mo pa rin na merong maraming kakulangan or imperfections. Kaya we are drawn, kahit na high school pa lang, sa mga kaibigan, mga kabarkada, we are drawn. Kapag we are easily attracted, kapag may mga tao na nagpapakita ng interest sa atin, nagpapakita ng care and affection sa atin. Pero sabi dito ng Diyos, that kind of relationship, that kind of intimacy, that kind of love, sa Diyos lang natin na ating Ama matatagpuan. At hindi kanino man, hindi sa ating asawa. Diba kaya sabi ni Paul dun sa last verse natin, mga minamahal. Of course, sinasabi to ni Paul, and I hope, maramdaman ninyo. Kaya, I'm really striving to preach this message is because of yung pastoral love for you. Pero, higit sa lahat, yung point ng minamahal ay makita natin na minamahal kayo ng Diyos. Sinasabi ito ng Diyos kasi mahal niya kayo. Naranasan ninyo yung pagmamahal ng Diyos sa inyo. Wag na wag ninyo iyon babaliwalain at susuway sa utos niya. Number 4, last. So dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin,
Yung tanging hangad ng Diyos, yung ikabubuti natin. Walang sasabihin ng Diyos sa atin na ikasasama natin. Huwag natin sasabihin, ang killjoy naman ng Diyos. parang sobrang strict. Oh, siguro, first time mo dito. Tapos, ganito pa yung klase ng mensahe na napakinggan ninyo. Parang napaka-strict naman ng Diyos. Akala ko ba, He's a gracious God. He's a loving God. Yes! Kaya nga He's so serious about our holiness. So, ito may kinalaman sa our purity in all of life. Ang concern ng Diyos, hindi lang tungkol sa pakikipagrelasyon sa non-Christian. Ang concern ng Diyos that in all of lahat ng bahagi ng buhay natin, we pursue holiness. So, bakit hindi tama na makipagrelasyon ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano? Dahil bahagi ito ng kabanalang nais ng Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Verse 1 ng chapter 7, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparami sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So, sinasabi ito ng salita ng Diyos na iwasan natin makipagrelasyon ng malalim na relasyon sa mga unbeliever kasi God is concerned about our pursuit of holiness. Na wag nating hayaan kahit anong klaseng relasyon na makapag-compromise ng Christian life natin. Ang motto ng bawat Kristiyano ay dapat no compromise. Kahit sa anong bahagi ng buhay natin. So anong pagsisikapan natin? May binanggit dito tungkol sa ganap na kabanalan. Of course, none of us will be perfectly holy. Pero yun yung tinatanaw natin. Doon tayo papunta. We're pursuing holiness. Di ba? Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 14, na kapag if you're not pursuing that holiness, you will not see the Lord. Kung ang trajectory ng buhay mo ay hindi patungo sa kabanalan na yon at patungo sa pagsuway sa kalooban ng Diyos, you will not see the Lord. And that's a real grave warning. Kaya sabi niya dito, may paggalang o may takot. We pursue holiness with fear. Yung fear na, hindi lang yung fear na one day, baka hindi tayo makasama. Akala mo Kristiyano ka. Akala natin yung mga ibang members natin Kristiyano. Pero the fact that they're not pursuing holiness or relationships nila ay makapagpatunay sa bandang huli na hindi pala natin sila kapatid kay Kristo. And that's tragic. And for us, na nandito, still walking in the Lord, andun pa rin yung takot sa Diyos. Hindi yung takot na maparusahan, kundi yung takot na anak tayo ng Diyos, siya yung ating Ama, and He will be displeased sa mga actions natin, sa mga relationships na meron tayo. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verses 14 to 17, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinaatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Nasaan na yung takot ng mga Kristiyano sa Diyos? So, ang pakipagrelasyon sa isang unbeliever ay pagkompromiso sa mga Christian convictions natin. If you pursue that relationship, hindi yan patungo sa kabanalan. Yan ay patungo sa kapahamakan. Biyaya lang ng Diyos. Biyaya ng Diyos kung bakit tayo nananatili pa rin na buhay. So, 4 reasons. I hope you're convinced. Na kapag tinanong kayo, dapat ba? Tama ba na makipagrelasyon ng isang Kristiyano sa isang non-Christian? We can say with conviction, no, hindi tama. Nagbigay ako ng dahilan na may kinalaman sa otoridad ng salita ng Diyos. Yung dahilan na may kinalaman sa incompatibility ng isang Christian at non-Christian.
Yung dahilan na may kinalaman sa intimacy na ipinangako ng Diyos sa atin at yung kabanalan na siyang pinagpupursigihan natin na makamit sa buhay na ito. And so, kung totoo yan, kung totoo lahat ng sinasabi ko, and I believe na totoo lahat ng sinasabi ko, dahil nanggagaling ito sa salita ng Diyos, ano ngayon yung implication nito? And we'll spend some time na pag-usapan ito. Implication pa sa bawat isa sa atin. Some of you ay hindi pa Kristiyano. Tapos nandito kayo, maybe you're offended sa mga narinig ninyo na sinabihan kayo na kayo ay anak ng dyablo, kayo ay nasa kadiliman. But lahat tayo, that's our condition apart from Christ. So I hope na makita ninyo na yung mensahe na ito ay nag-aanyaya sa iyo na hanapin ang kasiyahan mo kay Kristo lang. Repent of your idolatry na ginagawa natin na idol, na sinasamba natin yung human relationships, and embrace Christ as your Savior and treasure and joy. Pangalawa, sa mga hindi Kristiyano yung asawa, I know, some of you are andun yung deep sadness while listening sa sermon na ito. Kung asawa mo ay unbeliever, malinaw sa salita ng Diyos, hindi mo dapat hiwalayan yung asawa mo. Meron kayong sinumpaang pangako sa kasal. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo na gawin ang dapat mong gawin to be faithful sa relationship ninyo. And of course, gagawin natin ang lahat para madala sila sa Panginoon. And some of you ay, bago kayo naging Kristiyano, ay may asawa na kayo. So, don't feel guilty about kung hanggang ngayon ay hindi Kristiyano yung asawa ninyo. Pero, kung meron sa inyo na Kristiyano kayo, pero pinili ninyo na mag-asawa o magpakasal sa isang hindi Kristiyano, hindi mo pa rin hihiwalayan yung asawa mo kasi mag-asawa na kayo. And we pray na madala siya siyempre sa Panginoon. That's our prayer. Pero, at least, ano yung ibig sabihin ng repentance para sa iyo? Na aminin mo na nagkasala ka. Aminin mo na sinuway mo yung utos ng Diyos. One time, I confronted a member ng church, nag-asawa ng Iglesia ni Cristo. And we know that they are not Christians. Na yun ay isang kulto dahil hindi kumikilala kay Cristo bilang Diyos. At sabi ko na kailangan siyan mo yung kasalanan mo because you compromise our Christian faith. Sadly, hindi na nagpakita sa church. But if you're here right now, at nag-asawa ka ng non-Christian, you ask the Lord for forgiveness. Kausapin mo kami ng mga elders ng church or any mature member ng church. We will not, hindi namin kayo pagtatabuyan. We promise to walk with you and guide you para magkaroon ng fruit, yung repentance na in-express ninyo. Ask the Lord for forgiveness. Ang Diyos natin ay nagpapatawad at nag-restore sa mga makasalanan kahit gaano kalala yung nagawa mong kasalanan. Pangatlo, para sa mga may karelasyon na hindi Kristiyano, hindi pa kayo kasal. Pero iba sa inyo, mayroong boyfriend or girlfriend na non-Christian. Anong gagawin mo? Anong sasagot mo kapag ikaw nasa ganong kondisyon? Pastor, ipagpe-pray ko po siya palagi para maging Kristiyano. I-share ko yung gospel sa kanya. Isasama ko siya sa church para makilala niya si Kristo. Is that a good answer? Yes. Pero I have a better advice. Hiwalayan mo. Hindi pa naman kayo kasal eh. Wala pa naman kayong sinumpang pangako sa isa't isa. Sa marriage covenant, di makipaghiwalay ka. Ano pumipigil sa'yo? What is really so important with you na hindi mo kayang makipag-break sa isang non-Christian?
Kung pinagpipray mo siya na maging Kristiyano at talagang makakilala kay Kristo, mas mainam na hiwalayan mo muna. Hayaan mo siya makarinig ng gospel from others. Hayaan mo siyang umattend sa church, kahit sa ibang church, at mabaptize at maging member na ibang church. Kaysa naman, nagpapatuloy nga sa church, pero hindi mo naman alam kung yan talaga ay totoong Kristiyano. Huwag kang magmadali. High school ka pa lang, college ka pa lang, so why rush? Mas mainam na hindi ka muna makapag-asawa, o kahit hindi ka na makapag-asawa, kung yan naman yung kalooban ng Diyos, kaysa naman magmadali kang mag-asawa o mag-asawa ka ng isang tao na hindi naman kalooban ng Diyos para sa iyo. We trust the Lord's wisdom sa sinasabi niya, hindi yung sarili nating karunungan. Okay, so pang-apat, sa mga may karelasyon na Kristiyano. Hindi pa kayo kasal, pero may boyfriend, girlfriend, na hindi, na Kristiyano naman, di ba? Unang-una, don't assume agad-agad na Kristiyano yan. Lalo na, sinabi ko na kapag umatin naman sa ibang church, o sabihin natin, Pastor, di ba Christian din siya? Roman Catholic Christian. I believe na, okay, ito yung paniniwala ko na it's still possible na among Roman Catholics ay may mga totoong Kristiyano. Despite sa maling katuruan ng Roman Catholic Church na ang kaligtasan ay makukuha hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya na kailangan ng may mabuting gawa. But if a Roman Catholic really puts his trust in Christ alone for his salvation, he's saved, he's a Christian. Pero, karamihan ng mga Romano-Katoliko, it's not just Roman Catholics, even sa mga evangelical churches, don't assume na kung umattend yan sa ibang church. Don't assume na yan ay Kristiyano na. So, no matter Roman Catholic or Protestant, hanggat hindi yan nababautismohan, hanggat hindi yan nagiging member ng church, don't assume na he's a Christian. And kung may karelasyon ka na member ng church, pareho kayo member ng church, well and good. Pero tanungin pa rin yung sarili ninyo, are you pursuing your relationship in a way na nakalulugod sa Diyos, na yung Diyos yung nasa sentro? O baka nagiging functional idol or functional gods or functional saviors yun na yung isa't isa? Na yung simula, it happens. Sa church na nung sila ay wala pang relationship, mga single pa sila, sobrang active sa ministry. Simula nung naging mag-boyfriend, mag-girlfriend sila, yung mundo nila ay umikot na sa kanilang dalawa. And it's not good. It cannot be good. Kahit sabihin ninyo na pareho kayong Kristiyano. Panglima, sa mga magulang. Mahalaga na maituro natin ito sa mga anak natin. Simula pagkabata, tuturuan natin sila anong kalooban ng Diyos about relationships, about marriage. And if at present, meron kayong anak na may relationship sa unbeliever, you have a responsibility na sawayin sila, na itama sila, na disiplinahin sila. At kung sila ay member ng church, katulong ninyo yung church. But it's your primary responsibility bilang mamagulang. Huwag ninyong hahayaan na magpatuloy sa kasalanan ang inyong mga anak. And then lastly, implication para sa church, tulong-tulong tayo. Tulungan natin yung mga parents na nahihirapang pagsabihan yung kanilang mga anak. Lalo na kung yung mga anak na yon ay member ng church. At kung meron kayong kakilala na in relationship with an unbeliever or any kind of sin, na nagpapatuloy sila sa sinful relationship, may pananagutan pong bawat isa sa atin, may responsibility na sawayin, itama, disiplinahin. Kapag hindi nakinig sa inyo at hindi nagsisi sa kanilang kasalanan, we bring others, mga elders, other mature members in church. We'll talk more about this next week. And then pag hindi pa rin nakinig, we have church discipline. At kapag hindi pa rin nakinig, sadly, baka yun nagpapatunay
na siya ay hindi naman talaga tagasunod ni Kristo. And so, gagawin natin ang lahat na magagawa natin para ano? Para pagtulungan. Para walang sino man na narito ang magpatuloy na maniwala na pwede kang maging tagasunod ni Kristo, pero hindi mo naman sinusunod kung ano yung sinasabi ni Kristo. Napagtulungan natin na habang nabubuhay tayo ay gawin natin ang lahat para sa ikalulugod ng Diyos. Katulad na sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:14, na hindi na yung feelings natin yung naghahari sa atin, kundi sinasabi ni Paul na the love of Christ controls us. Yung pag-ibig ni Kristo yung naghahari sa atin. At yung trajectory ng buhay natin, yung lifestyle natin, yung direksyon ng buhay natin, katulad ng sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:15, huwag na tayong mabuhay para sa ating sarili. Hindi para sa sarili nating kagustuhan, hindi para sa sarili nating pag-iisip, o iniisip, o pinaplano, kundi para kay Kristo na alang-alang sa atin ay namatay at muling nabuhay. Ito yung buhay Kristiyano. We live only for Christ. Christ who died for us and who rose again from the dead for us. This is the Christian life. Let's pray. Our Father in heaven, we're praying for each one of us na itong gospel na napapakinggan namin, sinasabi namin, pinaniniwalaan namin, ay bumuon ng malalim sa puso namin. That this is not just about what we hear every Sunday. Dalayan ko, Panginoon, na yung mabuting balita na ginawa ni Kristo ang mag-udyok sa amin para pagsisihan ang aming mga kasalanan, kahit anong kasalanan. May we all find forgiveness, acceptance, love sa iyo lamang, Panginoon. Dalayan ko rin, Panginoon, tulungan mo ang bawat sa amin to respond in ways na consistent sa gospel. Hindi man kami nagkasala, pero kami yung nagawa ng kasalanan ng iba. Praying, Father, that we'll respond in a way na consistent sa mabuting balita na pinangahawakan namin. And we're praying, Father, for everyone na narito. Huwag mo pong hayaan na meron dito na magpatuloy na Kristiyano lang sa pangalan. Nakakala ng iba, Kristiyano sila. Huwag mong hayaan na sila ay magpatuloy sa kasinungalingan at pagpapahayag ng ganitong kasinungalingan sa iba. Praying, Father, for the work of the Holy Spirit to bring conviction sa heart namin, to bring everyone to repentance through repentance in the Lord Jesus Christ. Praying, Lord, for genuine conversion for everyone, every member ng church, na hindi dumating sa punto na humarap sila sa iyo at the judgment day at sabihin niyo sa kanila, I never knew you, you workers of lawlessness. Father, you know how we grieve for our brothers and sisters na hanggang ngayon ay lumalakad na nagpapatuloy sa kasalanan at hindi nakikinig sa pagsaway ng iglesyang ito. Convince them of the folly of their unbelief. Convince them sa kapahamakan na naghihintay sa kanila kapag sila ay magpapatuloy sa pagkakasala. Bring them back. Bring them back. Praying, Lord, sa effort ng church namin, we ask for forgiveness dun sa naging pagkukulang namin, na hinayaan namin yung mga kapatid namin na magpatuloy sa kasalanan. We want to express renewed commitment na huwag hayaan kahit isa man lang na magpatuloy sa kahangalan ng kanilang kasalanan. Give us patience, give us enough love, give us enough courage to confront, give us grace to forgive,
Give us grace to welcome them back to our fellowship kapag sila ay nagsisi. Praying, Lord, for every member ng church to take seriously our responsibility na pagtulungan ang paglakad sa kabanalan ng bawat isa na miyembro ng iglesia nito. For the glory of your name, for the good of our sinning members, and for the good of your church, and for the sake ng mga unbelievers, na marinig nila yung totoong mabuting balita ni Kristo. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen.